Okay, good morning. Ngayon ay January 3, 10:30. Yan, mga 10:30, 10:19. Yan. So ito yung mga excess nating seedlings na kasabayan nitong malalaki na to at saka nung isang nandun. So hindi siya masyadong lumaki kasi nga ang dinidilig lang natin sa kanya ay yung pinaggamitan ng Kratky method natin. So ayan, yung mga ubos na yan, yung pinaggamitan, nilalagay ko sa container natin doon sa dulo. At yan yung pinandidilig ko. Pati na dito sa cucumber. So sa cucumber, wala pa tayong dedicated formula para gamitin sa kanila. So ayan. So nandyan yung mga tanglad natin, yung inubos kong tanglad, lumago ulit. So yun talaga ang characteristic ng tanglad, basta madidiligan mo sila. So ito Thai basil, ayan, nakita niyo yung bulaklak ng Thai basil natin. Ayan. Ayan, Thai basil. So meron tayong hinarvest dito, kanina umaga lang, na pipino. So yan na yung last na pag-aalaga natin sa kanya. So ito yan, yan. I-decommission na natin siya, papatay na natin. Kasi kung makikita nyo, yan o, mataas na tong ano natin, Japanese cucumber. So, kailangan ko na siyang ayusin. And itong Jackson 27, magtatanim pa naman tayo doon. Siguro, bigyan nyo ako ng mga 5 araw pa. Pero ngayong araw, kung kakayanin ko, isi-set up ko na rin sila. Kasabay ng paglilinis natin itong mga ating boxes. Kasi after 1 week, baka after 1 week, mag-transfer na rin tayo dyan. So, medyo na-delay ako ng pagtatanim or pagsiseeding natin. Kaya medyo delay yung pag-transfer natin. But, that's fine, siguro. Kasalanan ko naman yan. Ayan. So, may mga Thai basil tayo. Thai basil. Tapos may konti tayong sweet basil doon. At yung sweet basil na natin na nandun, may titingnan natin. So, far, 4 na box na yung naubos ko. Pero hindi yan lahat 3 for 100 natin nabenta. Lalo na yung mga nandito sa medyo malilim na lugar, siguro 4 hanggang 5 peraso sa isang order, which is parang 25 for 100 or more than that, or less than that pala. Kasi nga, masyadong magaan. Yan. So, yun doon naman, palagi ko nagka-problema tayo kasi nung time na nag-uulan-ulan, naipon yung tubig doon sa isang part doon ng plastic, tapos parang napasok siya dyan sa tubig, dyan dito sa container. Kaya yun, hindi siya masyadong malaki, pero pwede na kaysa wala. So, yan. So ito, bukas magdi-display tayo sa complex. So ito yun, maliliit pa to. Pero palagay ko, pwede nating ibenta yan ng 2 for 100, 2 for 100 natin ibibenta. Para makapag-replenish ka agad tayo at makapagtanim tayo ng bago pagkakailanganin na. Pero hindi naman tayo nagagawa sa oras ngayon. Marami tayong oras pero marami pa akong gustong subukan na panibagong setup. Ayan. So far, so good naman. So yan, marami tayong mga tanglad dyan. Yung tanglad doon na limutan ko na, medyo naalagaan natin sa dilig kaya lumalaki siya. So yan. So ito naman, itong maliliit na to ay tinanim natin. Sorry, may dumi ng aso. Kadumi lang ng aso ko ngayon. So lilinisan ko yun after ng video. So ito, tinanim natin nung December 16. Ngayon ay January 3. Yun sila. So yan, walang weak setup dyan yung may tela kasi isang naging problem natin dun sa weak setup, although working naman siya, ang problema pag natunaw nung mga ugat or kung ano man, mga lumot yung tela, napuputol. So pag naputol yon, hindi niya makakaangat yung tubig. Doon tayo nagkakaroon ng problema after 3 days kasi niyan, wala na silang supply ng tubig. Sobrang nasa kalahati kasi niyan yung tubig, masyadong malalim pa kaya hindi niya maabot. So far, Kratky method muna tayo ngayon. Yan. So, yan. Yung mga mostly tanglad yung mga nandito natin. Yan, ito Ashitaba naman to. Bigay sa atin to eh. Ashitaba. Yan. Yan, tumutubo na siya dyan.
So ito baka i-decommission ko na rin to, tatanggalin natin. And ito, hindi ko lang pwedeng ipakita lahat kasi may dumi ng aso ko eh. Itong setup dito, lalagyan din natin to ng trellis kasi ito yung magiging setup natin ng Jackson 27 or dito yung setup natin ng Jackson 27. So siguro igigilid ko na lang doon pagka magkaroon ng space kasi kung napansin nyo, sobrang lalaki ng dahon yan at isang puno pa lang yan. Ang gagawin natin dito sa setup dito ay 6 na puno ng Jackson 27. So kung akong tatanungin nyo in terms of profit, kasi 3 months natin inalagaan tong Jackson 27 natin, which is tinanim natin noong October 11. So ngayon it's January 3 pero papatay na natin sila kasi nga makakaharang na siya dito sa panibagong pipino natin which is Japanese cucumber, Sengel cucumber. Yan. Sa profit, mas maganda ang tubo sa pipino. That's true. Based sa meron ako ngayon na setup sa na-experience ko. Kaya posible pag tagal-tagal magdagdag na lang ako or magbawas ako ng lettuce, dagdagan ko dito ng Jackson 27. So parang isang dito pipino, dito ay lettuce. Pwedeng ganun ang gawin ko sa susunod. And yung mga bunga naman ng Jackson 27, lagpas 1/4 kilo. So parang sabihin mo na 1 kilo, 4 na peraso. Yan, ganun siya kalaki or kabigat. At inisip kong binibenta ko siya ng 30 hanggang 35. Pero palagay ko 35 na lang para hindi na ako mag-iisip. 35 per puno na lang. Yan, ganun. So dito kasi, nakikita ko ngayon ayun no, may mga posibleng lumaking bunga eh. Ito, lalo na to. Ayun, mga posibleng lumaking bunga. Baka, ayun, putulin ko yung banda doon, yung dito, yung mga walang possibility na lumaki. Putulin ko na. Parang, tingnan natin kung abot pa siya ng 10 at maka-harvest tayo. At least 3 months. Yun naman yung trial natin. Pero more than 15 fruits na ang na-harvest natin dyan. So, sulit na yan. Sulit na siya. Yan. So, mas malaki ang kita sa pipino. Kasi mabibenta ko naman siya ng mahal kasi nga wala naman siyang spray ng pesticide or insecticide, fungicide or kung ano man. So ayun, yun lang yung pinaka-update natin ngayon at ito yung aso ko. Hindi ko lang alam kung anong trip niya. Tapos yung mga excess seedlings natin nandito. Ito pala yung limambo. So nag-harvest ako doon ng limambo. Hindi nga siya ganun kaganda based sa nakita ko. So, hindi siya yung tamang lettuce variety natin dito sa location. So, balik muna tayo ng Olmeti. Pero may in-order din ako is yung Estrosa. At the same time pala, 'di ba, Kiss solution ang gamit ko. Magta-try tayo, bumili ako ng solution ng NutriHydro, yung CFF. Yan, pang lettuce. So, kailangan ko pang bumili ng distilled water. Bili tayo sa SM Caloocan. Ayan doon, SM Caloocan. Naharangan na, pero SM Caloocan yun doon. Distilled water. Kasi alam ko yun yung ginagamit na. Which is, technically, mas okay siya. Yun nga lang, mapapagastos ka. Pero okay, hindi naman siya ganun kamahal. And madami mo naman siya magagamit. Katulad na lang din ng Kiss. Ang pinagkaiba lang sa Kiss, hindi nila nare-record na distilled. Pero palagay ko, mas better siguro kung distilled ang gagamitin. So, yung last na experience ko kasi, kung ditong part na to, NutriHydro yung dalawa, medyo nagandahan ako sa tubo eh. Compare yung sa dito na Kiss, tsaka yung iba dito. So, palagay ko, there's something good with that result. So, tatry ulit natin. Ubus na rin kasi yung NutriHydro solution ko na nandito. So, try na tayo ng bago. So, mapansin nyo, naglinis-linis tayo dyan. Pero ayusin pa ulit natin yan. Yung dinidesign ko na parang mini setup ng greenhouse ay nasa plano pa rin. Pero gusto kong gawin. Hindi ko pa ma-push kung paano diskarte ang gagawin natin eh. Pero yan, nakaplano naman yan. Okay, so yun lang naman. So, ina-expect ko na mag-harvest na tayo ng ating Japanese cucumber.
for the next 1 to 2 weeks, mag-start na tayo mag-harvest niyan. And makikita nyo na rin yung Jackson 27 natin doon. Sa oras na rin na yon. So medyo updated na tayo sa video. So hopefully, ang problema ko lang is kung kailan ako mag-upload. Pero yan, goods naman yan. Hopefully may enjoy nyo yung mga content. And kung may tanong kayo, tanong lang kayo and then try natin sagutin. So ito pala, yan o. May from time to time may mga ganitong problem pero sa palagay ko sa root issues to eh. Root problem to nangyayari. Pero anyway, bukas mag-display tayo sa complex siguro mga 10 plastic na tig 50 or more than that para at least malinis na natin, makapagtanim tayo ng bago. And that's it. Thank you very much and see you next update guys. Bye-bye.